Sa tapat ng isang malaking pribadong ospital sa lungsod ng San Aurelio, halos araw-araw ay may isang matandang lalaki na makikitang nakaupo sa lumang waiting shed sa gilid ng kalsada. Marumi ang kanyang damit, gusot ang buhok, at tila ilang araw nang hindi nakaligo. Ang balat ng kanyang mga kamay ay maitim at magaspang na parang matagal nang binabad sa hirap ng buhay. Ang pangalan niya ay Edrinel, ngunit wala nang nakakaalam noon. Para sa karamihan ng tao sa paligid ng ospital, isa lamang siyang pulubi na dapat layuan. Tuwing umaga, bago pa man dumating ang karamihan sa mga pasyente at bisita, naroon na si Edrinel. Tahimik siyang nakaupo habang nakamasid sa mga taong papasok at lalabas ng ospital. Minsan ay nakasandal siya sa poste ng waiting shed. Minsan naman ay nakayuko habang may hawak na lumang papel na tila matagal na niyang iniingatan. Hindi siya nanghihingi ng limos at hindi rin siya nanggugulo. Tahimik lang siyang nagmamasid na para bang may hinihintay. Napansin na rin ng mga guard ng ospital. Sa una ay pinapaalis nila ang matanda, lalo na kapag napapansin nilang may ilang pasyente na napapatingin sa kanya dahil sa kanyang maruming itsura. Ayaw ng ospital na may mga ganitong tao sa paligid dahil maaaring makaapekto raw sa imahe ng lugar. Isang beses ay nilapitan siya ng guard na si Mang Rolvio. "Matanda, bawal tumambay dito. Lumipat ka na lang sa kabilang kanto," sabi nito habang nakakunot ang noo. Tahimik lamang na tumanggo si Edrinel. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad palayo. Ngunit kinabukasan, bumalik na naman siya sa parehong lugar. Napansin din ng ilang staff ng ospital ang kanyang presensya. May mga nurse na napapailing tuwing makikita siya, habang ang iba naman ay tila naiinis. Para sa kanila, isa lamang siyang maruming palaboy na walang dapat gawin sa paligid ng ospital. Pero may mga pagkakataon na napapansin ng ibang tao ang kakaibang ugali ng matanda. Kapag may matandang pasyente na nahihirapang maglakad papasok sa ospital, minsan ay siya pa ang kusang tumutulong. Dahan-dahan niyang hahawakan ang wheelchair o aalalayan ang pasyente hanggang makarating sa pinto ng ospital. Isang umaga, may isang babaeng matanda na nahihirapang bumaba mula sa sasakyan ng kanyang anak. Bago pa man makalapit ang guard, si Edrinel na ang lumapit upang tulungan ang matanda. Maingat niyang inalalayan ang babae habang hawak ang siko nito. "Maraming salamat, iho." Mahina ngunit taos-pusong sadi ng matanda. Ngumiti lamang si Edrinel at bahagyang yumuko. Pagkatapos ay tahimik siyang bumalik sa kanyang pwesto sa waiting shed. May ilang nakita sa ginawa niyang iyon. May isang janitor pa nga na napapailing habang pinagmamasdan siya mula sa malayo. "Hindi naman pala masamang tao," bulong nito sa sarili. Ngunit kahit may mga ganitong pangyayari, nanatiling malamig ang tingin ng karamihan sa kanya. Para sa kanila, isa pa rin siyang pulubi na hindi dapat manatili sa paligid ng ospital. Sa ilalim ng kanyang lumang jacket, may isang maliit na bagay na palagi niyang hawak. Isa itong lumang litrato na halos kupas na ang kulay. Kapag walang nakakakita, dahan-dahan niyang inilalabas at pinagmamasdan. Sa litrato ay may isang batang lalaki na nakangiti habang yakap ang isang mas batang bersyon ni Edrinel. Halapang matagal na ang litrato dahil halos hindi na makita ang ibang detalye nito. Tuwing tinititigan niya ang litrato, may kakaibang lungkot na dumadaan sa kanyang mukha. Parang may mga alaala na bumabalik sa kanyang isipan.
Mga alaala ng panahong hindi pa siya ganito. Minsan ay mahina siyang bumubulong habang hawak ang litrato. Malapit na kitang makita ulit, sigurado ako. Hindi iyon narinig ng sinuman. Tanging ang mahinang hangin lamang ang tila nakasaksi sa kanyang mga salita. Habang patuloy ang daloy ng mga tao sa ospital, nanatiling nakaupo si Edrinel sa waiting shed. Tahimik siyang nagmamasid sa bawat sasakyang dumarating, sa bawat taong bumababa sa harap ng entrance, at sa bawat mukha na dumadaan sa kanyang paningin. Para sa iba, isa lamang siyang walang kwentang pulubi na nakatambay sa labas ng ospital. Ngunit para kay Edrinel, ang lugar na iyon ay hindi basta waiting shed lamang. Ito ang lugar kung saan araw-araw siyang umaasa na may mangyayaring magbabago sa kanyang buhay. At kahit pagod na ang kanyang katawan at halos wala na siyang lakas, patuloy siyang bumabalik doon araw-araw. Dahil sa kanyang puso, naniniwala siyang balang araw, sa mismong ospital na iyon, matatagpuan niya ang taong matagal na niyang hinahanap. Habang tahimik na nakaupo si Edrinel sa waiting shed sa tapat ng ospital, unti-unting sumagi sa kanyang isip ang mga alaala ng nakaraan. Madalas mang makita ng mga tao ang kanyang gusot na buhok at maruming damit, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung paano nagsimula ang lahat. Maraming taon na ang nakalipas. Hindi ganito ang buhay ni Edrinel. Isa siyang masipag na construction worker sa lungsod ng Valdera. Bata pa noon ang kanyang anak na lalaki na si Severin, isang batang palaging nakangiti at puno ng pangarap. Kahit mahirap ang kanilang buhay, ginagawa ni Edrinel ang lahat upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Araw-araw siyang nagigising bago pa sumikat ang araw. Kahit masakit ang katawan sa trabaho, hindi niya iniinda iyon. Para sa kanya, sapat na ang makita ang kanyang anak na masayang kumakain sa hapag at masiglang nagkukwento tungkol sa paaralan. May isang alaala na paulit-ulit bumabalik sa isip niya. Isang gabi noon, habang kumakain sila ng simpleng hapunan sa kanilang maliit na bahay, biglang nagsalita si Severin habang nakatingin sa kanya. "Tay, balang araw, magiging doktor ako." Napangiti si Edrinel noon. Kahit pagod na pagod siya mula sa trabaho, agad siyang nabuhayan ng loob sa sinabi ng anak. "Doktor? Bakit naman, anak?" "Gusto kong tumulong sa mga may sakit para wala nang mahihirap na hindi nakakagamot." Napangiti si Edrinel at hinaplos ang ulo ng bata. "Kung iyon ang pangarap mo, gagawin ni tatay ang lahat para matupad mo iyon." Simula noon, mas lalo pang nagsumikap si Edrinel sa trabaho. Madalas siyang nag-overtime sa construction site kahit masakit na ang katawan. Ang bawat perang kinikita niya ay iniipon niya para sa pag-aaral ng anak. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Habang nagtatrabaho siya sa isang malaking proyekto sa construction site, nagkaroon ng aksidente. May bumigay na bahagi ng scaffolding sa taas ng gusali. Hindi na niya nagawang makaiwas. Ang huling naaalala niya noon ang malakas na pagbagsak ng bakal at ang biglaang sakit sa kanyang katawan. Nagising siya sa ospital makalipas ang ilang araw. Ngunit mula noon, hindi na siya nakabalik sa dating trabaho. Nasira ang kanyang likod sa aksidente. Hindi na siya kayang tumayo ng matagal, lalo na ang magbuhat ng mabibigat na bagay. Unti-unting nawala ang kanyang trabaho at kasabay nito ang kanilang kabuhayan. Dahil wala na siyang sapat na kita, nahirapan silang tustusan ang pangangailangan ni Severin sa paaralan.
Pinilit niyang maghanap ng ibang trabaho. Nag-apply siya bilang tagalinis, kargador, kahit anong maliit na trabaho. Mulit sa tuwing nakikita ng mga employer ang kanyang kondisyon, agad siyang tinatanggihan. Habang lumilipas ang panahon, lalong naging mahirap ang kanilang buhay. Isang araw, napilitan siyang gumawa ng desisyon na hanggang ngayon ay dala niya sa kanyang konsensya. May kamag-anak sila sa ibang lungsod na handang tumulong sa pag-aaral ni Severin. Alam niyang doon magkakaroon ng mas magandang pagkakataon ang kanyang anak. Sa araw ng paghihiwalay nila, halos hindi makapagsalita si Edrinel. Hinawakan niya ang maliit na balikat ng anak habang pinipigilan ang luha. "Mag-aral kang mabuti, anak. Huwag mong kalilimutan ang pangarap mo." Umiyak noon si Severin habang yakap siyang ng mahigpit. "Babalikan kita, tay." Ngunit matapos ang araw na iyon, hindi na niya muling nakita ang kanyang anak. Sa paglipas ng mga taon, lalong pang lumalala ang kanyang kalagayan. Nawalan siya ng tirahan, nawalan ng trabaho, at tuluyang napadpad sa kalsada. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang hindi kailanmang binitiwan. Ang lumang litrato ng kanyang anak. Iyon ang litrato na palaging niyang hawak habang nakaupo sa waiting shed sa tapat ng ospital. Habang tinitigtig niya ito ngayon, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Malaki na siguro siya ngayon, bulong niya sa sarili. Siguro, doktor na rin. Unti-unti siyang napangiti kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda ng kalsada, patuloy ang pagdating ng mga sasakyan sa ospital. Ambulansya, kotse ng mga bisita at mga taksi na nagbababa ng pasyente. Tahimik lang siyang nagmamasdan sa bawat dumadaan. Hindi alam ng mga taong iyon na ang pulbing nakaupo sa waiting shed ay may isang pangarap na matagal nang naghihintay. Matupad ang makita muli ang kanyang anak. At sa kanyang puso, naniniwala siya na balang araw, sa lugar na iyon, mangyayari ang muling pagkakita na matagal nang nahihintay. Lumipas ang ilang araw na parang wala namang nagbago sa paligid ng ospital sa San Aurelio. Tulad ng nakagawian, maaga na namang nakaupo si Edrinel sa waiting shed sa tapat ng gusali. Tahimik siyang nakamasid sa mga taong papasok at lalabas. Hawak-hawak pa rin ang kupas na litrato ng anyang anak na matagal na niyang hinahanap. Ngunit habang para sa kanya ay isa lamang itong lugar ng paghihintay, para sa ilang tao sa loob ng ospital, nagsisimula na siyang maging isang malaking istorbo. Sa loob ng nurse station sa ground floor, nagkukwentuhan ng ilang nurse habang naghahanda para sa kanilang shift. Isa sa kanila si Nurse Velmira, kilala sa pagiging istrikto at mabilis mainis. Habang inaayos niya ang kanyang buhok sa salamin, napansin niyang nakatingin sa bintana ang isa pang nurse na si Trisela. "Nakita mo na naman ba yung pulubi sa labas?" tanong ni Trisela habang nakakunutang noo. Napabuntong hininga si Velmira at sumilip din sa bintana. Doon niya nakita si Edrinel na nakaupo sa waiting shed, nakayuko at tila may hawak na papel. "Ayan na naman siya," sagot ni Velmira. "Parang araw-araw na lang nandyan." Sumabat ang isa pang nurse na si Harvien na kakarating lang sa station. "Nakakahiya kaya. Ang laki-laki ng ospital tapos may pulubi sa tapat ng entrance? Baka isipin ng mga pasyente kung anong klaseng lugar ito." Tumawa ang isa sa kanila habang nakapamulsa. "Oo nga, kagabi nga may pasyenteng nagtatanong kung bakit may palaboy sa harap ng entrance." Sa kabilang banda ng bintana, walang kaalam-alam si Edrinel sa usapan ng mga nurse. Tahimik lamang siyang nakaupo habang pinagmamasdan ng bawat taong dumadaan. Minsan ay tumatayo siya kapag may matandang pasyente na nahihirapang maglakad papunta sa pinto ng ospital. Sa umagang iyon, may isang lalaking may dalang wheelchair na hirap itulak ang kanyang ama papasok sa entrance.
Nakita iyon ni Edrinel kaya agad siyang tumayo. Lumapit siya at marahang hinawakan ng hawakan ng wheelchair. "Tulungan ko na po kayo," mahina niyang sabi. Nagulat ang lalaki sa una, ngunit nang makita niyang maingat naman ang matanda, pumayag na rin siya. Dahan-dahang itinulak ni Edrinel ang wheelchair hanggang sa makarating sila sa may pinto ng ospital. "Maraming salamat, Tay," sabi ng lalaki. Ngumiti lamang si Edrinel at tumanggo. Pagkatapos ay bumalik siya sa waiting shed na parang wala lang nangyari. Ngunit may isang nurse na nakakita sa ginawa niya mula sa loob ng lobby. Si Belmira iyon. Imbes na matuwa, lalo pa siyang nainis. "Kita mo?" sabi niya sa mga kasama ng nurse habang nakaturo sa bintana. Umaasta pa siyang parang helper ng ospital. Hindi na nakapagpigil si Harvien at napailing. "Baka mamaya pumasok pa yan sa loob, ang baho pa naman tingnan." Napabuntong hininga si Belmira. Hindi pwede yan. Kung araw-araw siyang nandyan, baka isipin ng mga tao na hinahayaan natin ang mga pulubi sa paligid ng ospital. Sa sumunod na oras, lumabas si Belmira kasama si Harvien sa entrance ng ospital. Nakita nila si Edrinel na muli na namang nakaupo sa waiting shed. Lumapit si Belmira habang nakapamaywang. "Hoy, matanda," sabi niya ng may matigas na boses. "Ilang beses ka na naming pinaalis dito." Dahan-dahang tumingala si Edrinel. Tahimik lamang siyang nakatingin sa kanila. "Hindi naman ako nangihingi ng pera. Uupo lang ako sandali." Lalong kumunot ang noo ni Belmira. "Hindi yun ang punto. Nakakadumi ka sa paligid ng ospital. Naiintindihan mo ba iyon?" Sa kabila ng matalas na salita ng nurse, hindi sumagot si Edrinel. Yumuko lamang siya at hinawakan muli ang lumang litrato sa kanyang hamay. Napansin niyon ni Harvien. "Ano ba yung hawak mo araw-araw?" tanong nito habang nakasimangot. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa loob ng ospital, may ilang staff na nakatingin sa eksena mula sa malayo. May ilan na tila naaawa sa matanda, ngunit walang gustong makialam sa nangyayari. Maya-maya ay umalis na rin sina Belmira, ngunit halatang hindi pa tapos ang kanilang pagkainis. Habang papalayo sila, muli nilang sinilip si Edrinel na tahimik lamang nakaupo sa waiting shed. Sa kanilang isip, isa lamang siyang maruming pulubi na walang lugar sa paligid ng ospital. Ngulit hindi nila alam na ang tahimik na matandang iyon ay may dalang kwento na mas malalim kaysa sa kanilang iniisip. At ang presensya niya sa lugar na iyon ay hindi basta aksidente lamang. May dahilan kung bakit araw-araw siyang bumabalik sa ospital na iyon. Isang dahilan na hindi pa alam ng sino man sa kanila. Lumipas ang ilang oras matapos ang komprontasyon sa pagitan ni Edrinel at ng dalawang nurse. Sa labas ng ospital ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga sasakyan at pasyente. May mga ambulansya na dumaraan. May mga pamilya na nagmamadaling pumasok sa emergency entrance at may mga taong tahimik na naghihintay sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa gilid ng waiting shed, naroon pa rin si Edrinel. Nakaupo siya sa lumang upuan habang nakayuko. Bahagya niyang hinihinas ang kupas na litrato na hawak niya, tila iyon lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas para manatili roon. Sa loob ng ospital, patuloy naman ang pagkainis ng ilang nurse. Sa nurse station ay muli na namang nag-uusap sina Belmira, Harvien at Trisela. Halata sa kanilang mga mukha ang inis sa matandang pulubi. "Hindi pa rin siya umaalis?" tanong ni Harvien habang sumisilip sa bintana. Sumilip din si Belmira at agad na nakita si Edrinel sa waiting shed. "Tignan mo nga, parang wala siyang balak umalis dito," sagot niya habang nakapamaywang. Umiling si Trisela. "Nakakahiya talaga. Isipin mo, private hospital ito, tapos may pulubi sa labas ng entrance." Napailing si Belmira at napabuntong hininga. "Kung hindi pa siya aalis, tayo na ang gagawa ng paraan." Nagkatinginan ng tatlong nurse na parabang may naisip na plano.
Makalipas ang ilang minuto, lumabas sila ng ospital at dumiretso sa gilid ng building kung saan may mga timba ng maruming tubig na ginamit sa paglilinis ng likod ng gusali. May halong putik at mga tira-tirang basura ang tubig na iyon. Tahimik na kinuha ni Velmira ang isang timba habang nakangisi. Sigurado akong hindi na babalik yan kapag ginawa natin ito, sabi niya sa mahina ngunit mapanuyang boses. Sa waiting shed, hindi napansin ni Edrinel ang paglapit ng tatlong nurse. Abala siya sa pagtingin sa litrato sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang napangiti habang pinagmamasdan ang batang nasa larawan. Lumaki ka na siguro ngayon, bulong niya sa sarili. Hindi niya namalayan na papalapit na sina Velmira sa kanyang likuran. Biglang nagsalita si Harvien. "Hoy, matanda!" Napatingala si Edrinel. Pagkakita niya sa tatlong nurse ay bahagya siyang napatayo. "Akala namin pinaalis ka na namin dito," sabi ni Velmira habang nakataas ang kilay. "Hindi naman ako nanggugulo. Uupo lang ako sandali," sagot ni Edrinel sa mahina niyang boses. Ngunit tila lalo pang nainis ang mga nurse sa sagot niya. "Sandali, araw-araw ka dito, matanda," sagot ni Trisela. Bago pa makapagsalita si Edrinel, biglang inangat ni Velmira ang timba ng maruming tubig. Sa isang iglap ay ibinuhos niya ito sa ulo ng matanda. Bumuhos ang maruming tubig na may halong putik at basura sa ulo at katawan ni Edrinel. Nabasa ang kanyang lumang jacket at tumulo ang dumi sa kanyang mukha at kamay. Napaatras ang matanda sa gulat habang hinahawakan ng kanyang dibdib. Ang ilang taong dumadaan sa kalsada ay napahinto sa nakita. Sa halip na maawa, napatawa ang mga nurse. "Ayan, baka sakaling matuto ka ng huwag bumalik dito," sabi ni Velmira habang nakangisi. Napailing si Edrinel. Dahan-dahan niyang pinunasan ng mukha gamit ang mangas ng kanyang maruming damit. Hindi siya sumagot, hindi rin siya nagalit. Tahimik lamang siyang nakatayo habang tumutulo ang maruming tubig mula sa kanyang buhok. Sa loob ng ospital, may ilang staff na nakakita sa nangyari mula sa bintana. May ilang na nagulat, ngunit walang lumabas upang pigilan ang mga nurse. Sa kabilang bahagi naman ng entrance, may isang lalaking nakasuot ng puting coat na bagong dating sa duty. Isa siyang intern doctor na nagngangalang Corvin. Napakunutan kanyang noo niyang makita ang nangyari. Hindi siya agad nakagalaw sa gulat. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya kung paano pinagtawanan ng tatlong nurse ang matandang pulubi na basang-basa sa maruming tubig. Maya-maya ay naglakad palayo sina Velmira habang nagtatawan. Iniwan nila si Edrinel sa waiting shed na basang-basa at tahimik na nakatayo. Sa sandaling iyon ay napabuntong hininga si Corvin. Hindi niya matanggap ang nakita niya. Dahan-dahan siyang lumabas ng ospital at lumapit sa matanda. Paglapit niya ay napansin niyang nanginginig ang mga kamay ni Edrinel habang hawak pa rin ang isang maliit na litrato. Tahimik lamang ang matanda, tila hindi na niya iniintindi ang kahihiyang dinanas niya. Sa unang pagkakataon, may isang tao sa ospital na tunay na nakaramdam ng awa sa kanya. At hindi alam ni Corvin na ang simpleng paglapit niyang iyon sa matanda ay magiging simula ng isang pangyayaring magpapabago sa buong ospital. Tahimik na nakatayo si Edrinel sa gilid ng waiting shed habang patuloy na tumutulo ang maruming tubig mula sa kanyang buhok at damit. Ang putik na ibinuhos sa kanya ay kumalat sa kanyang mukha at leeg. Sa kabila ng kahihiyang dinanas, hindi siya nagsalita. Hindi rin siya nagpakita ng galit. Nakayuko lamang siya habang mahigpit na hawak ang kupas na litrato sa kanyang kamay. Sa ilang metrong distansya, nakatayo si Corvin, ang intern doktor
na nakasaksi sa buong pangyayari. Kanina pa siyang nakatitig sa matanda at hindi niya mapigilan ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Bilang isang taong nag-aral ng medisina upang tumulong sa kapwa, hindi niya natanggap ang nakita niyang ginawa ng ilang staff ng ospital. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Edrinel. Habang papalapit siya, mas malinaw niyang nakita ang kalagayan ng matanda. Ang jacket nito ay halos hindi na makilala sa dami ng dumi at putik. Ang buhok nito ay basa at nakadikit sa noo. Ngunit sa kabila ng lahat, tahimik pa rin itong nakatayo. Parang sanay na sa ganitong pagtrato. Huminto si Corven sa harap niya. "Tay, maayos lang po ba kayo?" Mahina niyang tanong. Unti-unting nag-angat ng ulo si Edrinel. Bahagyang nanlabo ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang batang doktor sa harap niya. "Ayos lang ako, iho," sagot niya sa paos na boses. Napansin ni Corven na naninginig ang mga kamay ng matanda habang hawak ang isang lumang litrato. Halos mapunit na ito sa sobrang luma. Nang hindi sinasadya, napatingin siya sa litrato. Makikita roon ang isang batang lalaki na nakangiti habang yakap ang isang lalaki na mas mabata kaysa sa kasalukuyang anyo ni Edrinel. Bagamat kupas na ang larawan, halatang mahalaga iyon sa matanda. "Anak niyo po ba ito?" tanong ni Corven habang marahang itinuro ang larawan. Bahagyang napangiti si Edrinel, kahit bakas pa rin ang pagod sa kanyang mukha. "Oo, anak ko." Sandaling natahimik si Corven. "Nasaan na po siya ngayon?" Tila napalalim ang paghinga ni Edrinel bago siya sumagot. "Hindi ko na alam. Matagal na kaming nagkahiwalay." Napansin ni Corven ang lungkot sa boses ng matanda. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip ay tinanggal niya ang maliit na bote ng tubig mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Edrinel. "Maglinis muna kayo, tay. Saglit lang." Maingat na tinanggap ni Edrinel ang bote. Marahan niyang ibinuhos ang kaunting tubig sa kanyang kamay at pinunasan ang mukha. Sa kabilang banda ng ospital, may ilang staff na nakatanaw sa kanila mula sa bintana. Naroon sina Velmira at Harvien na tila nagbubulungan habang pinagmamasdan ang esena. "Tignan mo," sabi ni Harvien habang nakatawa. Napailing si Velmira. "Hayaan mo siya. Baka gusto niyang gawing charity case ang pulubi." Ngunit sa labas ng ospital, walang pakialam si Corven sa kanilang mga sinasabi. Habang nililinis ni Edrinel ang kanyang mukha, napansin ng intern doktor na nanginginig pa rin ang matanda. Kaya naglakad siya papunta sa maliit na convenience stall sa kabilang kanto at bumili ng tinapay. Pagbalik niya ay iniabot niya ito sa matanda. "Kain muna kayo, tay." Sandaling nag-alangan si Edrinel bago tinanggap ang pagkain. "Salamat, iho." Tahimik silang nag-usap sa gilid ng waiting shed habang kumakain ang matanda. Habang pinagmamasdan siya ni Corven, mas napansin niya ang kakaibang bagay kay Edrinel. Sa kabila ng maruming itsura nito, may kakaibang dignidad sa kanyang kilos. Hindi ito mukhang taong sanay manghingi. Parang may ibang dahilan kung bakit siya naroon. Muli niyang napansin ang litrato sa kamay ni Edrinel. "Pwede ko po bang makita ulit yung litrato?" tanong niya. Inabot iyon ni Edrinel. Habang tinitingnan ni Corven ang larawan, napansin niya ang isang maliit na detalye sa likod ng litrato. May nakasulat doon na halos kupas na. Isang pangalan. Sandali siyang napatigil habang binabasa iyon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila pamilyar iyon sa kanya. Sa loob ng ospital, patuloy naman ang normal na galaw ng mga tao.
Walang nakakaalam na sa gilid ng waiting shed ay may 2 taong nag-uusap na unti-unting nagbubukas ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. At ang maliit na litrato na hawak ni Edrinel ay posibleng maging susi sa isang katotohanan na magpapayanig sa buong ospital sa mga susunod na araw. Habang nakaupo si Edrinel sa waiting shed at tahimik na kumakain ng tinapay na ibinigay ni Corvin, unti-unti namang nagiging abala ang buong ospital sa loob. Sa nurse station ay kapansin-pansin ang kakaibang galaw ng mga staff. May mga nurse na nagmamadaling nag-aayos ng kanilang uniforme. May mga utility na naglilinis ng lobby ng mas maigi kaysa karaniwan. At pati ang mga guard ay tila mas maingat sa kanilang pwesto. Napansin iyon ni Corvin nang bumalik siya sa loob ng ospital upang ibalik ang isang file sa nurse station. Pagpasok pa lamang niya ay naramdaman na niya ang kakaibang tensyon sa paligid. "Ano bang meron?" tanong niya sa isang kasamang intern habang inilalapag ang folder sa mesa. Napalingon ang intern na si Mavericks. "Hindi mo ba naririnig?" sagot nito. "Darating daw ngayon yung bagong may-ari ng ospital." Napakunot ang noo ni Corvin. "May-ari? Hindi ba may board of directors ang ospital na ito?" Umiling si Mavericks. "May nagbago daw sa management. Sabi nila, galing pa raw sa ibang bansa yung bagong direktor. Siya na raw ang pangunahing may hawak ng ospital ngayon." Habang nag-uusap sila, ay dumaan si Velmira kasamang ilang nurse na halatang nagmamadali. "Ayusin niyo yung station ninyo, maya-maya na raw darating yung bisita," sabi ni Velmira habang seryoso ang mukha. Lalong nagtaka si Corvin. Sa lobby naman ay nagsisimula ng maghanda ang administrative staff. May mga bagong bulaklak na inilagay sa reception desk. Ang dating simpleng lobby ay biglang naging parang handa para sa isang mahalagang pagtanggap. Narinig ni Corvin ang 2 senior nurse na nag-uusap habang naglalakad sa hallway. "Mahigpit daw ang bagong direktor," sabi ng isa. "Oo nga, narinig ko galing pa raw sa Europe. Bata pa pero napakatalino daw. Siya raw ang nagpatayo ng ilang medical center sa ibang bansa." Napaisip si Corvin habang nakikinig. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng paghahanda sa ospital. Karaniwan ay tahimik lang ang pamamalakad ng mga direktor. Ngunit ngayon ay parang may paparating na napakahalagang tao. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagpasya siyang bumalik sa labas upang silipin si Edrinel. Paglabas niya ng ospital ay nakita niyang naroroon pa rin ang matanda sa waiting shed. Natapos na nito ang tinapay at muli na namang hawak ang lumang litrato. Tahimik itong nakaupo habang pinagmamasdan ang mga sasakyang dumaraan. Lumapit si Corvin. "Tay, maayos na po ba pakiramdam ninyo?" tanong niya. Bahagyang tumanggo si Edrinel. "Salamat sa pagkain, iho." Napansin ni Corvin na kahit basang-basa pa rin ang ilang bahagi ng damit ng matanda, hindi ito nagreklamo. Hindi rin ito umalis sa pwesto. Parang may hinihintay talaga siya. Napatingin si Corvin sa ospital na nasa likuran nila. "May darating daw na bagong may-ari ng ospital ngayon," sabi niya. Tahimik lamang na nakinig si Edrinel. Mahalaga raw na tao, lahat ng staff nagkakagulo sa paghahanda. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay napatingin siya sa malaking gusali ng ospital. Sa kanyang mga mata ay tila may kakaibang damdamin na hindi maipaliwanag ni Corvin. Maya-maya ay nagsalita si Edrinel sa mahina ngunit malinaw na boses. "Magandang ospital yan." Tumanggo si Corvin. "Oo nga po, isa ito sa pinakamagandang ospital sa lungsod." Muling napatingin si Edrinel sa litrato sa kanyang hawak bago niya ibinalik ang tingin sa gusali. "Buti naman kung ganon," bulong niya. Sa loob ng ospital ay lalo pang naging abala ang mga tao. Sa entrance ay nakapwesto na ang ilang administrator at department heads.
Ang guard na si Mang Rolvio ay nakatayo ng tuwid sa may gate habang nagmamasdan sa mga sasakyang dumarating. Sa nurse station naman ay patuloy ang bulong-bulungan ni Velmira at ng kanyang mga kasama. Sana naman hindi masyadong strikto yung bagong boss, sabi ni Harveen. Umiling si Velmira. Kahit strikto siya, mas mabuti na yun kaysa magmukhang palengke ang ospital. Pagkatapos yang sabihin iyon, ay muli niyang isinilip ang labas ng bintana. Nakita niyang laroroon pa rin si Edrinel sa waiting shed. Napailing siya. Hindi pa rin pala umaalis yung matanda. Ngulit sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito pinansin. Sa kabilang banda ng kalsada, patuloy na nakaupo si Edrinel habang hawak ang lumang litrato. Hindi alam ng mga taong nasa loob ng ospital na ang matandang pulubi na binuhusan nila ng dumi ay nakaupo lamang ilang metro ang layo mula sa lugar kung saan sasalubungin nila ang kanilang bagong direktor. At sa loob lamang ng ilang sandali ay may paparating na sasakyan na magdadala ng isang tao na magbabago ang kapalaran ng matanda at ng buong ospital. Sa loob ng ospital ay patuloy ang paghahanda ng mga staff habang hinihintay ang pagdating ng bagong direktor. Nakatayo sa lobby ang ilang department heads at administrador, nakaayos ang kanilang mga uniforme at tila sabay-sabay na nag-aabang sa pintuan. May mga nurse na nagmamadaling dumadaan sa hallway habang inaayos ang mga gamit sa stasyon. Maging ang guard sa entrance ay halatang mas maingat sa bawat sasakyang dumarating. Sa labas naman ng ospital, tahimik pa ring nakaupo si Edrinel sa waiting shed. Bahagya ng natuyo ang kanyang damit, ngunit may bakas pa rin ng putik at dumi sa kanyang jacket. Sa kanyang kamay ay hawak pa rin niya ang kupas na litrato ng batang matagal na niyang hinahanap. Ilang metro mula sa kanya ay nakatayo si Corven na tila nagmamasid sa paligid. Napansin niyang tila mas dumarami ang mga sasakyang papasok sa compound ng ospital. Maya-maya ay narinig ang tunog ng isang paparating na sasakyan. Isang mahabang itim na kotse ang dahan-dahang pumasok sa gate ng ospital. Agad nang tumayo ng tuwid ang guard at binuksan ang daan. Sa loob ng ospital ay napansin ng mga staff ang pagdating ng sasakyan. Dumating na yata, bulong ng isa sa mga nurse. Agad na nag-ayos ng postura ang mga administrador sa lobby habang nakatingin sa entrance. Ang itim na sasakyan ay dahan-dahang huminto sa harap ng main entrance. Ilang sandali ay bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang lalaking nakasuot ng maayos na suit. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng kanyang 30 taon. Matangkad, maayos ang tindig at may seryosong aura sa kanyang mukha. Siya si Draven Alcantara, ang bagong direktor at pangunahing may-ari ng ospital. Tahimik siyang tumingin sa paligid habang inaayos ang manggas ng kanyang coat. Halatang sanay siya sa mga ganitong sitwasyon. May kumpiyansa ang kanyang kilos, ngunit hindi mayabang. Pagpasok niya sa lobby ay agad siyang sinalubungan ng mga administrador. "Magandang umaga po, Dr. Alcantara," sabi ng hospital administrator habang bahagyang yumuyuko. "Magandang umaga," sagot ni Draven sa kalmadong boses. Habang nag-uusap sila, ay napansin ng ilang nurse ang pagdating niya mula sa nurse station. "Siya na ba yun?" bulong ni Harveen. "Oo yata, siya yung bagong boss," sagot ni Velmira habang pinagmamasdan ang lalaki mula sa malayo. Ngunit habang naglalakad si Draven papasok ng lobby, tila may napansin siya sa labas ng gusali. Bahagya siyang napahinto. Sa kabilang bahagi ng salamin ng entrance ay may nakita siyang matandang nakaupo sa waiting shed sa gilid ng kalsada. Isang matandang lalaki na mukhang pagod na sa buhay. Hindi maipaliwanag kung bakit, ngunit tila may kung anong pamilyar sa kanyang nakita. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. "Sandali,
sabi niya sa administrador na kasama niya. Napatingin ang mga staff sa kanya nang huminto siya sa gitna ng lobby. May nakita lang ako, sabi niya habang dahan-dahang lumalakad patungo sa glass entrance. Sa labas naman ay hindi napapansin ni Edrinel ang nangyayari sa loob ng ospital. Nakaupo lamang siya habang hawak ang litrato at nakatingin sa lupa. Si Corven na nakatayo sa gilid ay napansin ang paglapit ng ilang staff sa entrance ng gusali. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng ospital at lumabas si Draven. Agad siyang napansin ni Corven. Mukhang iyon na ang bagong direktor, bulong niya sa sarili. Dahan-dahang naglakad si Draven palabas ng entrance habang nakatingin sa waiting shed. Sa bawat hakbang niya ay mas lalong napapako ang kanyang tingin sa matandang nakaupo roon. May kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sa wakas ay tumigil siya ilang hakbang lamang ng alayo kay Edrinel. Napansin ni Corven ang esena at tahimik lamang siyang nanatili sa gilid. Unti-unting nag-angat ng ulo si Edrinel. Sa unang pagkakataon ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon ay tila huminto ang mundo sa paligid ni Draven. May kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Ang mukha ng matandang nasa harap niya ay tila may dalang alaala mula sa napakalayong bahagi ng kanyang nakaraan. Hindi pa siya nagsasalita, ngunit hindi na niya maalis ang tingin sa matanda. Samantalang, si Edrinel naman ay tila nagulat sa lalaking nakatayo sa harap niya. Sa loob ng ilang segundo ay nagtinginan lamang silang dalawa. Hindi pa nila alam kung bakit may kakaibang damdamin na biglang sumulpot sa sandaling iyon. Ngunit sa loob ng ospital ay nagsisimula ng magbulungan ang mga staff na nakatanaw sa bintana. Nagtataka sila kung bakit ang kanilang bagong direktor ay biglang huminto sa harap ng isang pulubi sa labas ng gusali. Hindi pa nila alam na ang simpleng sandaling iyon ay magsisimula ng isang katotohanang magpapabago sa lahat. Sa loob ng ilang sandukli ay tila walang gumagalaw sa paligid. Nakatayo si Draven sa harap ng waiting shed habang nakatingin sa matandang lalaki. Samantalang si Edrinel naman ay nakatingala sa kanya. Tila sinusubukang alalahanin kung bakit pamilyar ang mukha ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Mula sa loob ng ospital ay nakatanaw ang ilang staff sa pamamagitan ng malaking salamin sa entrance. Nakita nilang tumigil ang kanilang bagong direktor sa harap ng pulubi na ilang araw na nilang gustong paalisin sa paligid ng gusali. Si Velmira at Harvien ay nasa may bintana ng nurse station habang nakasilip sa labas. Bakit tumigil si Dr. Alcantara doon? Bulong ni Harvien. Napakunot ang noo ni Velmira. Hindi ko rin alam. Mukhang kinakausap niya yung pulubi. Sa labas ng waiting shed ay dahan-dahang lumapit si Draven kay Edrinel. Sa bawat hakbang niya ay lalong tumitibok ang kanyang dibdib. May kakaibang pakiramdam na parang matagal na niyang kilala ang matandang nasa harapan niya. Huminto siya isang hakbang yamang ang layo. "Tay, maayos lang po ba kayo?" Tanong niya sa kalmadong boses. Bahagyang nagulat si Edrinel sa tawag na iyon. Matagal na mula nung may tumawag sa kanya ng ganoon. Napakurap siya habang nakatingin sa lalaki. "Maayos lang ako, iho," sagot niya sa mahinang tinig. Napansin ni Draven ang muruming bakas ng putik sa damit ng matanda. May mga patakpa ng dumi sa mangjas ng jacket nito. Napansin din niya ang maliit na litrato na hawak nito. "Ano po yung hawak ninyo?" tanong niya. Bahagyang nag-alangan si Edrinel, ngunit iniabot din niya ang litrato. Luma na iyon at kupas na ang kulay, ngunit malinaw pa ring makikita ang batang lalaki sa larawan. Pagkakita pa lamang ni Draven sa litrato, ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Ang batang nasa larawan ay hindi iba kundi ang sarili niya noong bata pa siya. Halos hindi siya makahinga habang hawak ang litrato. Unti-unti niyang inangat ang tingin kay Edrinel. "Saan niyo po nakuha ito?" mahina niyang tanong. Ngumiti ng bahagya si Edrinel habang bakas ang pagod sa kanyang mukha. "Anak ko yan," sagot niya sa mahinang tinig. Sandaling natahimik si Drainen. Ang kanyang mga mata ay tila unti-unting napuno ng emosyon. "Ano po ang pangalan ng anak ninyo?" tanong niya muli. Bahagyang napayuko si Edrinel habang iniisip ang matagal nang hindi nasasambit na pangalan. "Severin," sagot niya. Parang may kumalabog sa dibdib ni Draven. Iyon ang pangalan na matagal na niyang tinatago sa kanyang alaala. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng matanda. Sa loob ng ospital ay biglang nagkagulo ang mga staff na nakatanaw sa bintana. "Bakit lumuhod si Dr. Alcantara?" gulat na sabi ng isang nurse. Sa labas ay nanginginig ang boses ni Draven habang nakatingin kay Edrinel. "Tay, ako po si Severin." Sa parang ganoon ay biglang tumigil ang mundo para kay Edrinel. Napakurap siya habang nakatingin sa lalaki. Hindi siya agad nakapagsalita. Parang hindi niya maproseso ang narinig. Dahan-dahang inilapit ni Draven ang litrato sa kanyang muka. "Ito po yung litrato na kinunan natin bago ako umalis sa Valdera." Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Edrinel. Ang boses ng lalaking nasa harapan niya, ang mga mata nito, ang paraan ng pagsalita. Bigla niyang nakilala ang batang matagal na niyang himahanap. "Severin?" nanginginig niyang sambit. Tumango si Draven habang pinipigilan ang emosyon. "Ako po, tay." Sa sandaling iyon ay tuluyang bumigay ang emosyon ni Edrinel. Ang mga mata niyang matagal ng tuyong luhanan ay biglang napuno ng luha. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Draven. Ikaw nga ang anak ko," bulong niya. Hindi na mapigilan ni Draven ang sarili at mahigpit niyang niyakap ang matanda. Sa loob ng ospital ay nanlaki ang mga mata ng mga staff na nakakita sa eksena. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. "Yung pulubi? Tatay pala ng may-ari ng ospital," bulong ni Harvien habang nanginginig ang boses. Namumutla si Velmira habang nakatitig sa labas. Biglang bumigat ang pakiramdam ng mga nurse nang maalala nila ang ginawa nila sa matandang iyon ilang oras pa lamang ang nakalipas. Sa labas ng waiting shed ay mahigpit na magkayakap ang mag-ama na matagal nang nagkahiwalay. Hindi nila alintana ang mga taong nakatingin sa kanila. Para kay Edrinel, natupad na rin sa wakas ang matagal niyang hinihintay. Ang makita muli ang kanyang anak. Ngunit para sa mga taong nasa loob ng ospital, ang sandaling iyon ang simula ng isang malaking pagsisisi na hindi nila naiisahan. Mahigpit na magkayakap ang mag-ama sa gilid ng waiting shed habang ang ilang tao sa paligid ay napapahinto upang pagmasdan ng hindi inaasahang eksena. Ang pulubing matagal nang nakikita sa tapat ng ospital ay hindi pala basta palaboy lamang. Siya pala ang ama ng lalaking kasalukuyang may-ari ng mismong ospital na iyon. Unti-unting bumitaw si Draven sa yakap ng kanyang ama. Nakita niya ang kalagayan ni Edrinel ng mas malapitan. Ang maruming tubig na ibinuhos kanya kanina ay bakas pa rin sa kanyang damit. May mga patak pa ng putik sa kanyang manggas at sa girid ng kanyang mukha. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Draven. Kanina lamang ay puno siya ng emosyon sa muling pagkikita nila ng kanyang ama. Nang nakita niya ang kalagayan nito, napalitan iyon ng pag-aalala. "Tay, ano pong nangyari sa inyo?" tanong niya habang dahan-dahang pinupunasan ang putik sa manggas ng matanda.
Bahagyang ngumiti si Edrinel na tila ayaw gawing malaking bagay ang nangyari. Wala iyon anak, nadumihan lang ako. Ngunit napansin ni Corven ang tanong na iyon. Alam niya ang nangyari kanina. Siya mismo ang nakakita kung paanong binuhusan ng maruning tubig ng mga nurse ang matanda. Sandali siyang nag-alangan kung magsasalita ba siya. Ngunit nang nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Draven, napagpasyahan niyang sabihin ng totoo. Doktor, mahina niyang tawag. Napalingon si Draven kay Corven. Ano iyon? Huminga ng malalim si Corven bago siya nagsalita. Kanina po, may nangyaring hindi maganda. Napakunot ng noo ni Draven. Anong ibig mong sabihin? Sandaling napatingin si Corven kay Edrinel bago siya muling tumingin kay Draven. May ilang nurse po na binuhusan siya ng maruming tubig. Nakita ko po mismo. Parang biglang nanigas ang katawan ni Draven. Sa loob ng ospital ay nakatanaw pa rin sa bintana sina Velmira at Harvien. Kahit malayo sila ay tila naramdaman nila ang biglang pagbabago sa hangin sa labas. Napansin ni Velmira ang seryosong mukha ng kanilang direktor. Hindi maganda ang pakiramdam ko dito, bulong niya. Sa labas naman ay dahan-dahang tumayo si Draven. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng emosyon tulad kanina. Sa halip ay napalitan ito ng malamig na galit. Sino ang gumawa nito? Tanong niya kay Corven. Sandaling nag-atubili si Corven ngunit hindi na siya nagsinungaling. Mga nurse po sa station, sina Velmira, Harvien at Trisela. Natahimik si Draven. Unti-unti niyang nilingon ang gusali ng ospital sa likod niya. Ang gusaling pinaghirapan niyang itayo upang makatulong sa mga tao. Ang gusaling dapat sana ay lugar ng pag-aaruga at paggalang sa bawat buhay. Ngunit ilang metro lamang mula sa pintuan nito ay pinahiya at dinumihan ang sarili niyang ama. Huminga ng malalim si Draven bago niya marahang hinawakan ang balikat ni Edrilel. Tay, sandali lang po. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa entrance ng ospital. Pagpasok pa lamang niya sa lobby ay agad siyang napansin ng mga staff. Ang mga administrador na kanina ay nakangiti sa kanyang pagdating ay biglang natahimik nang makita ang seryosong ekspresyon ng kanyang mukha. Tumigil siya sa gitna ng lobby. Patawag lahat ng staff sa ground floor, ngayon din. Sabi niya sa malamig ngulit malinaw na boses. Nagkatingina ng mga administrador, ngulit agad silang sumunod. Sa nurse station naman ay namumupla na sina Velmira. Narinig mo ba yon? Bulong ni Harvien. Tinatawag lahat ng staff, sagot ni Trisela habang kinakabahan. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nagtipo ng mga nurse, doktor at ilang empleyado sa lobby ng ospital. Tahimik ang lahat habang naghihintay sa sasabihin ng kanilang direktor. Sa gitna ng lobby ay nakatayo si Draven. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit mabigat ang kanyang presensya. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng entrance. Pumasok si Edrinen kasama si Corven. Agad na nanlaki ang mga mata ng ilang nurse nang makita ang matanda. Siya yung pulubi, bulong ng isa. Tahimik na nakatayo si Edrinel sa gilid habang hawak ang lumang litrato. Pagkatapos ay muling nagsalita si Draven. Kanina, may nangyaring pangaalipusta sa labas ng ospital na ito. Tahimik ang buong lobby. Ang matandang iyon na nakikita ninyo, sabi niya habang itinuturo si Edrinel, ay hindi basta pulubi lamang. Sandaling tumigil si Draven. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Siya ang ama ko. Sa isang iglap ay tila wala ng hangin sa buong lobby. Ang mga nurse na kanina lamang ay nagtataka sa presensya ng matanda ay biglang namupla. Lalong bumigat ang katahimikan sa ospital.
At sa sandaling iyon, nagsimula ang pagsisisi ng mga taong ilang oras pa lamang ang nakalipas ay nagtatawanan habang binubuhusan ng dumi ang isang matandang ama. Pagkasabi ni Draven ng mga salitang iyon, ay tila biglang bumigat ang hangin sa buong labi ng ospital. Ang mga staff na kanina lamang ay nagbubulungan ay biglang natahimik. Ang ilan ay napatingin kay Edrinel na nakatayo sa gilid habang hawak ang lumang litrato sa kanyang kamay. Si Velmira ay parang nawalan ng lakas sa mga tuhod. Ang kanyang mukha ay namumutla habang nakatitig sa matanda na ilang oras pa lamang ang nakalipas ay pinagtatawanan nila. Siya pala ang ama ng direktor. Mahina niyang bulong. Si Harvien naman ay hindi makatingin kay Draven. Halos manginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang gilid ng kanyang uniforme. Sa gitna ng labi ay tahimik na nakatayo si Draven. Hindi siya sumisigaw, ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Dahan-dahan siyang lumingon sa mga nurse na nakatayo sa harapan. Sino ang gumawa nito? Tanong niya sa malamig na boses. Walang sumagot. Ang ilan sa mga nurse ay nagkatinginan, ang iba naman ay napayuko. Ngunit hindi na kailangang maghintay ni Draven ng sagot. Si Corven na nakatayo sa gilid ay marahang nagsalita. Sina Velmira po, Harvien at Trisela. Lalong nanlaki ang mga mata ng ibang staff habang napalingon sa tatlong nurse. Si Velmira ay dahan-dahang humakbang pasulong. Halatang nanginginig ang kanyang boses. Doktor, hindi po namin alam. Hindi namin alam na... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang itaas ni Draven ang kanyang kamay. Hindi iyon ang punto. Sagot niya sa malamig na tono. Ang buong labi ay tila hindi humihinga habang nakikinig sa kanya. Kahit hindi ninyo alam kung sino siya, tao pa rin siya. Tahimik na nakatingin si Draven sa mga nurse. Ang ospital na ito ay itinayo para magpagaling ng tao. Para tulungan ang mga nangangailangan, hindi para maliitin ang mga mahihina. Unti-unting bumaba ang tingin ni Velmira. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Pasensya na po, doktor, nanginginig niyang sabi. Ngulit hindi siya sinagot ni Draven. Sa halip ay lumingon siya sa administrador na nakatayo sa gilid ng labi. Patawag ang Human Resources. Opo, doktor. Agad na sagot ng administrador. Muling bumalik ang tingin ni Draven sa tatlong nurse. Simula ngayong araw, kayo ay suspendido sa inyong trabaho habang iniimbestiga ang nangyari. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Harvien. Doktor, pakiusap. Huwag po. Kailangan ko po ang trabahong ito. Ngulit na natiling matatag ang mukha ni Draven. Hindi ninyo inisip iyon kanina nang pinahiya ninyo isang matandang lalaki sa labas ng ospital na ito. Unti-unting bumigat ang katahimikan sa labi. Ang ibang nurse ay tila nahihiya habang nakayuko. Maya-maya ay nagsalita muli si Draven. Lahat kayo dito. Gusto kong malinaw ang isang bagay. Dahan-dahan siyang lumingon sa bawat staff sa paligid. Hindi ninyo dapat igalang isang tao dahil sa kung sino siya o kung anong posisyon niya sa buhay. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Dapat ninyo siyang igalang dahil tao siya. Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa konsensya ng bawat taong naroon. Maging ang ilang doktor na kanina ay tahimik lamang ay napayuko. Sa gilid ng labi ay nakatayo si Edrinel habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Hindi niya inaasahan ng ganitong pangyayari, para sa kanya ay sapat na ang muling makita si Draven. Dahan-dahang lumapit si Draven sa kanyang ama. Tay, halika po, magpapahinga muna kayo. Maingat niyang alalayan si Edrinel. Ang mga staff ay napatingin sa kanila habang naglalakad ang mag-ama papunta sa elevator.
Ang pulubing matagal nilang minamaliit ay ngayon ay inaalalayan ng may-ari ng ospital. Pagpasok nila sa elevator ay tumingin si Draven sa kanyang ama. "Pasensya na po tay, hindi ko alam na ganito ang nangyayari sa labas ng ospital ko." Ngumiti si Edrinel kahit bakas pa rin ang pagod sa kanyang mukha. "Ayos lang iyon anak, ang mahalaga, nagkita na tayo ulit." Sa labi naman ay nanatiling tahimik ang mga staff matapos umalis ang mag-ama. Ang ilang nurse ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Para sa kanila, ang araw na iyon ay magiging isang aral na hindi nila kailanman makakalimutan. Dahil sa loob lamang ng ilang oras, ang pulubing na kanilang pinagtatawanan ay naging dahilan ng pinakamalaking pagsisisi sa kanilang buhay. Paglabas ng elevator sa ikatlong palapag, ay agad nang inalayan ni Draven ang kanyang ama papasok sa isang pribadong silid. Isa iyon sa mga espesyal na kwarto ng ospital na karaniwang ginagamit lamang para sa mahahalagang pasyente o mga bisitang nangangailangan ng mas komportableng lugar upang magpahinga. Dahan-dahang pinaupo ni Draven si Edrinel sa kama, habang ang isang nurse mula sa ibang departamento ay tahimik na nagdala ng malinis na damit at tuwalya. Ang nurse na iyon ay hindi na nagtanong pa. Halata sa kanyang mukha ang paggalang habang tinutulungan ang matanda. Pagkatapos ay lumabas siya upang bigyan ng pagkakataon ang mag-ama na mag-usap. Sa loob ng silid ay sandaling natahimik ang dalawa. Matagal na panahon ang kanilang pinaghiwalayan. Maraming taon ng hirap, pangungulila at hindi pagkakaintindihan ang lumipas bago sila muling nagkita. Si Edrinel ay nakaupo sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Sa kanyang mga mata ay makikita ang halong saya at lungkot. Hindi pa rin siya nakakapaniwala na ang batang minsan niyang inihatid sa bus terminal upang ipagpatuloy ang pag-aaral ay ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang isang matagumpay na doktor at may-ari ng ospital. "Lumaki ka na talaga, anak," mahina niyang sabi. Napangiti si Draven habang nakaupo sa harap niya. "Ikaw ang dahilan kung bakit ako narito ngayon, tay." Napailing si Edrinel. "Hindi ko nga alam kung nasaan ka sa loob ng maraming taon. Minsan iniisip ko kung nagawa mo bang tuparin ang pangarap mo." Tumanggo si Draven. "Natupad ko po. Naging doktor ako. At ang ospital na ito, itinayo ko para makatulong sa mga taong walang kakayahang magpagamot." Saglit na natahimik si Edrinel bago siya muling salita. "Buti naman kung ganon, iyon ang pangarap mo noon." Habang nakatingin siya sa paligid, ay tila napuno ng emosyon ang kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na ang anak niyang matagal niyang inisip na nawala na sa kanyang buhay ay ngayon ay isang taong may kakayahang tumulong sa napakaraming tao. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan. Pumasok si Corvin kasama ang isang doktor na may dalang medical kit upang masuri ang kalagayan ni Edrinel. Tahimik lamang silang nagsuri sa matanda. Wala namang seryosong karamdaman maliban sa pagod at kakulangan sa maayos na pagkain sa matagal na panahon. Pagkatapos ng pagsusuri ay tumingin ang doktor kay Draven. Kailangan lang po niya ng pahinga at tamang pagkain, malakas pa naman ang katawan niya. Tumanggo si Draven. "Salamat." Pagkaalis ng doktor ay muling natahimik ang silid. Sa kabilang banda ng ospital ay patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga staff ang nangyari sa lobby kanina. Ang mga nurse na kanina ay mayabang na nag-uusap ay ngayon ay tahimik na lamang. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kanilang asal sa mga pasyente at sa ibang taong na pumupunta sa ospital. Para sa kanila, ang pangyayaring iyon ay tila isang malaking paalala. Sa silid naman ay tahimik na nakatingin si Edrinel sa kanyang anak.
Alam mo anak, sabi niya sa mahinang boses. Kahit naging pulubi ako, hindi ako tumigil sa pag-asa na magkikita tayo ulit. Napangiti si Draven, ngulit bakas sa kanyang mata ang lungkot. Hinahanap kita din, Tay. Kaya ko itinayo ang ospital na ito sa lungsod na ito. Umaasa ako na balang araw ay darating ka dito. Nagkatiginan ang dalawa. Sa sandaling iyon ay tila nawala na ang lahat ng taon na kanilang pinaghiwalayan. Ang pulubi na matagal na lamang nakaupo sa waiting shed sa tapat ng ospital ay ngayon ay muling naging isang ama na muling niyakap ng kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw ay tuluyan ng gumaling ang katawan ni Edrinel. Binigyan siya ni Draven ng maayos na tirahan at inalagaan tulad ng isang mahalagang miyembro ng pamilya. Ngunit higit pa sa lahat ng iyon, may isang bagay na nagbago sa loob ng ospital. Naglabas si Draven ng panibagong patakaran para sa lahat ng empleyado. Ang bawat taong papasok sa ospital, yaman man o hirap, pasyente man o bisita, ay dapat tratuhin ng may parehong paggalang. Para sa kanya, iyon ang tunay na kahulugan ng pagiging manggagamot. Sa mga sumunod na buwan, ay naging kilala ang ospital hindi lamang dahil sa makabagong kagamitan o mahusay na mga doktor. Nakilala rin ito bilang isang lugar kung saan ang bawat tao ay tinatrato ng may dignidad. At para kay Edrinel, ang matandang minsang pinagtawanan sa labas ng budhilyo ay natupad na rin ang pinakamahalagang pangarap ng kanyang buhay, ang muling makasama ang kanyang anak. Isang simpleng ama na minsang nawalan ng lahat, ngulit sa huli ay muling natagpuan ang kanyang pamilya. At sa puso ng bawat taong nakasaksi sa pangyayaring iyon, nanatili isang aral na hindi madaling makalimutan. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang damit, sa kanyang estado sa buhay, o sa kanyang anyo, kundi sa kung paano niya pinapahalagahan ang kapwa, at kung paano niya pinitiling maging tao sa harap ng iba.